Magandang gabi po, mga kabigay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan po natin. 4 na buwan na boyfriendiin si Douglas nang matuklasan niyang buntis siya. Nakilala niya ito sa isang bar at nalab at first sight agad siya kung kaya't sumama siya rito. Natakot siya sa magiging reaksyon ng lalaki. Pero buti na lamang at buong galak na itong tinanggap ang balita. Isang biyaya ang anak. Yen, maaring masyado pang maaga pero binuo natin siya na magkasama tayo. Kasama ko sa nagbuo sa ating anak. Sabi ng lalaki. Sabay bigay kay Yen ng halik sa noo. At para maalagaan siya nito at ang baby ay doon na tumira si Yen sa bungalow ni Douglas sa likuran ng welding shop ni Douglas. Inalagaan siya nito at ibinigay ang lahat ng kanyang pangangailangan. Nagpapasalamat si Yen sa Diyos na nasa tamang tao na siya. Si Yen kasi ay isang ulilang lubos at nagpalipat-lipat ng tirahan habang lumalaki. Kung kaya't ang pangarap niya ay talagang magkaroon ng pamilyang masasabing kanya. Mabilis gumulong ang panahon. At nang 8 buwan na ang kanyang dinadala, ay nagbalot na sila ng gamit upang makalipat na sa Baguio. Napagkasundoon nilang doon na lamang siya manganganak sapagkat naroroon ang mga magulang ng lalaki. Unang anak kasi ito ni Douglas at natatakot ang lalaki na walang aalalay sa kanyang mag-ina. At dahil nga aalis na sila kinabukasan, ay naglinis na si Yen sa harapan ng talyer. Nagwawalis-walis siya para naman ma-exercise. Abala siya sa kanyang ginagawa nang may nakita siyang matandang babae sa namumuting buhok at payak netong blusa. Nakatayo ito sa lilim ng mangga na nasa kanto ng kalsada. At nakatingin lamang ito sa kanya. Hindi sana niya papansinin. Kaya nga lamang ay lumapit ito sa kanya habang
Takam na takam. At tumitigin pa ito sa kanyang tiyan. Hanggang sa nanindig ang mga balahibo ni Yin. Magandang umaga. May itatanong sana ako sa iyo, Ining. Bungad ng matanda. Mabilis namang dinampot ni Yin ang dustpan. Pasensya na po kayo. May mga gagawin pa po kasi ako. Papasok na po ako sa loob. Pasensya na po. Magalang na tugon ni Yin. At sabay, mabilis na pumasok ng gate. Alam niyang hindi tamang hindi tumulong sa mga estranghero. Kaya nga lamang ay hindi talaga maganda ang pakiramdam niya sa matandang iyon. Pagkatapos ay inabala na lamang ni Yin ang kanyang sarili sa pag-aayos ng mga gamit ng baby. Kinaumagahan, 8:00 ng umaga, ay lumabas na sila ng gate, lulan ng kotse na minamaneho ni Douglas. At naroon na naman ang matandang babae at nasa ilalim ng punong mangga at nakatingin sa kanila, lalo na kay Yin. Mahal, mabuti na lang at aalis na tayo. Nakita mo ba kanina yung matandang babae sa may punong mangga? Nakakatakot siya. Bulong ni Yin. Umiling naman si Douglas. At saka nagsalita. Huwag mo na lang pansinin. Baka may sira lang sa ulo. Sambit pa ni Douglas habang nakatutok ang mata sa pagmamaneho. Mahaba rin ang kanilang biyahe. Hanggang sa huminto sila sa daan para kumain ng pananghalian. Kumain sila sa isang bulaluhan. At mabuti naman ay nabusog si Yin dahil bukod sa bulalo ay masarap din ang buko salad. Malapad ang ngiti niya habang pabalik sa sasakyan nang biglang may mahagip ang kanyang paningin. Isang matandang babae na kanina ay nakatayo sa lilim ng mangga at ngayon ay naroroon na sa gilid ng kalsada at nagtitinda naman ng mga kung ano-ano. At tulad ng dati ay tila nakatingin lamang ito sa kanya na parang takam na takam. At panay ang tingin sa kanyang tiyan. Sa tindi ng kilabot ni Yin, ay mabilis siyang pumasok sa loob ng sasakyan. Mahal, yung matanda. Siya talaga. Yung nakita ko sa may kalsada, ngayon lang. Siya rin yung nakita ko sa may puno ng mangga. Sumbong pa ni Yin
kay Douglas. Paano naman mangyayari yun? Yang layo na natin. Nagtatakang tanong ni Douglas. At kagaya kanina, ay itinutok na lamang ni Yen ang kanyang mata sa may kalsada upang makalimutan ang kung ano-anong iniisip. Malas na araw lang siguro, kaya ganun. Sambit na lamang ni Yen sa kanyang sarili. Sana makarating na kami sa bahay nila Douglas. Para hindi na ako mag-alala pa. Mga bagay na tumatakbo sa isipan ni Yen. At sa kalagitnaan ng biyahe, ay napapapikit na si Yen. Dahil na rin sa antok. At unti-unti na rin nawawala sa isipan niya ang mga gumugulo sa kanyang isipan kanina. At nang tila paidlip na si Yen, biglang may nahagip ang kanyang mga tingin. Isang pamilyar na bagay. Ang matandang babae na nakita niya kanina sa harap ng bahay nila. At ganoon din sa may tabi ng kalsada sa labas ng restoran. At ngayon naman, ang matandang babae ay tila nakasakay na sa bus na nasa tabi ng kanilang kotse. At nakatingin pa rin ito sa kanya. At ganoon pa rin ang itsura nito. Tila takam na takam habang nakatingin sa kanya. Mahal, tingnan mo, nasa bus. Yung matanda, nasa bus. Biglang sambit ni Yen kay Douglas habang ninenervyos na ito. Mabilis namang sumulyap si Douglas sa itinuro ni Yen. Wala namang nakatingin sa'yo ah. Wala namang nakatingin sa'yo dyan ah. Wala naman ah. Sambit pa ni Douglas. At sumulyap muli ito. Parang muling tingnan ang sinabi ni Yen. Wala naman eh. Matulog ka na kasi. Para wala ka na nakikita sa daan. Sambit pa ni Douglas. Matulog ka na. Saka malapit na rin tayo. Kaya gigisingin na lamang kita pag nasa bahay na tayo. Sambit pa ni Douglas. Kung kaya't pinilit na lamang ni Yen na matulog. Baka nga. Baka dahil sa hormones ko. At baka kasi nga buntis ako. Baka kung ano-anong naiisip ko. At kung ano-ano rin ang nakikita ko. Sambit na lamang ni Yen sa kanyang sarili. At mabuti na lamang din. At nakaidlip si Yen habang bumabiyahe. At hindi na rin naman nagtagal pa ang tulog niya nang gisingin siya ni Douglas. Mahal, gising na. Andito na tayo. Agad na nagising si Yen. At nakita niya agad ang isang medyo may katandaang lalaki. At kamukhang kamukha ito ni Douglas.
habang binubuksan ang isang gate. At ilang sandali lamang ay nakapasok na sila sa loob ng gate. At napasinghap si Yin at napabuntong hininga. At mabuti na lamang at nakarating na sila ng ligtas sa lugar ng asawa. Ikinandado na ng matandang lalaki ang gate, kung kaya't sigurado na si Yin na hindi na makakapasok at makakasunod pa ang matandang babae na kanina pa niya nakikita. Sakali mang hinahabol nga talaga siya ng matandang babae, pagkababa ng sasakyan ay inalalayan naman siya ni Douglas. Pagkababa niya ay buong pagmamalaking ipinakilala si Yin sa ama ni Douglas. "Oh, sakto ang dating nyo. Tamang-tama. At nagluto ang nanay mo ng masarap na merienda sa loob. Halika na. Dali, halika na. Tuloy na tayo sa loob." At excited na talaga kami na magkaroon ng apo. Kanina pa namin kayo inaantay. Sambit pa ng ama ni Douglas. Inalalayan muli ni Douglas si Yin sa bungalow. At maging ang ama ni Douglas ay inalalayan din si Yin. Pagkapasok ng bahay ay agad silang dumiretso sa kusina. At naabutan dun ang isang ginang na abala sa pagluluto sa kanilang kalan. At nang mapansin ng ginang na papalapit na sila, ay napalingon ito. "Mabuti naman at nakarating na kayo rito, anak." Bungad ng ginang. Biglang nanindig ang mga balahibo ni Yin. Pagkakita sa ina ni Douglas, ang babaeng nakita niya sa harap ng talyer sa ilalim ng punong mangga, sa may gilid ng kalsada, sa harap ng restaurant, at sa may bus na katabi nila ay walang iba kung hindi ang ina ni Douglas. Mukhang mamahalin ang bestida na suot nito, na pinarisan pa ng puting apron. Ngunit sa kabila ng maayos na damit nito, ay naroon pa rin nakabakas sa mukha nito na tila nakatingin lamang ito sa tiyan ni Yin. Napatingin na lamang si Yin kay Douglas na tila humihingi ng saklolo. Alalang-alala na si Yin at hindi niya malaman kung ano na itong pinasukan niya. Nang tila mahihimatay na si Yin dala ng matinding nervyos, nang maya-maya pa, biglang may lumabas na isa pang ginang mula sa kwarto. At kamukhang kamukha rin yun ng babaeng nagluluto sa stove. At saka lumapit si Douglas at saka nagmano rito. At saka yumakap at pinakilala si Yin sa ginang na yun
na sinabi ni Douglas na kanyang ina. At ang ginang naman na nagluluto ay ang kapatid ng kanyang ina. Kamukhang kamukha nito na tila magkakambal sila. Pero punong-puno ng katanungan ang isipan ni Yin na kung paano napunta doon ang babaeng iyon na kanina lamang ay nasa harapan ng kanilang talyer. Ilang sandali pa ay nagsalita ang ina ni Douglas. "Huwag kang mag-alaala, anak. Ito ang aking kakambal. At siya ang nagpresenta. Nabantayan ka habang papunta kayo rito upang masiguro na ligtas ang iyong biyahe, lalong-lalo na ang una naming apo. Sisiguraduhin namin na ligtas ang aming apo." Sambit pa ng ina ni Douglas na sinang-ayunan naman ng kambal nito. Hindi malaman ni Yin kung ano ang pinasok niya at hindi niya rin alam kung ano ang meron ang pamilya ni Douglas sapagkat ngayon niya pa lamang ito unti-unting nakikilala.